tinataas ka po namin, sinasamba at dinadakila. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago at ikaw ang Diyos mula noon hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa oras na ito, Panginoon, na muli po ako po'y nagpapakumbaba sa aking sarili dahil wala po akong magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya, Lord, let your will be done. Gamitin mo lamang po ako ayon sa inyong kalooban, O Lord God. Hallelujah. Use me mightily, powerfully. Bago po ang lahat, Lord, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakamali, pagkukulang sa iyo, Panginoon. Saan man ako nagkakamali, Lord, sa isip, sa salita, sa gawa, sinasadya ko man, or hindi man, Panginoon, sa oras na ito, linisin mo po ako, Lord, upang mabahagi ko po ang inyong salita ayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon. Sa lahat po ng mga kapatiran namin na hindi pa po nakapasok dito, Lord God, ikaw po ang magpadala ng libuhan mga anghel, O Lord God. Magkaroon po sila ng kabigatan sa kanilang mga puso, Panginoon, upang sa ganun, O Lord God, sila po ay makadalo sa gawain mo, Panginoon. Wala po kaming mawagagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya, Jesus, sa oras na ito, Lord God, ikaw ang maitaas, ako ang ibaba sa pinakamababa nga level, Lord, dahil wala po akong magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya praise God. Sa oras na ito, Lord, salamat sa 34 Mansari dito po sa God is our strength na ikaw po ang aming lakas, Panginoon. Tunay nga, O Lord God, hindi po kami aabot ng 34 Mansari kung hindi po kalooban mo, O Lord God. Ikaw ang nagpabukas at ikaw lang din po ang may kapangyarihan, O Lord God, na hallelujah, isirado ang gawain na ito, Lord God. Alam ko po, Panginoon, alam po naming lahat, hallelujah, dahil sa habag at sa awa mo sa amin, Panginoon, nandito po kami, nanatili po kami na naglilingkod sa iyo dahil ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, O Lord Jesus. Salamat, Lord, sa oras na ito, hallelujah, sa iyo ang pinakamataas na papuri, hallelujah, sa pangalan mo, in the name of Jesus. Anumang gawa ng kaaway ngayon, Panginoon, ngayon pa lamang, sinasaway po namin, maging ang aming internet man, Panginoon, wala po siyang karapatan, hallelujah, na sisira sa gawain na ito, Lord God, hallelujah. By the authority of your words, O Lord God, and by the power of your name, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat po mga kapatid sa oras na ito. Muli, hallelujah, nagpasalamat po tayo sa ating 34th Mansari o 34 Mansari mga kapatid. Even marami man po tayong pinagdaanan. Okay, daanan lang po natin at huwag nating tambayan. Amen po ba? Hallelujah. Kaya sa oras na ito mga kapatid, dinako po tayo sa topic na finding rest in Jesus. Hallelujah. Ang book of Matthew, mga kapatid, alam po natin na by for gospel po siya mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pasintabi po sa mga magagaling na mag-word of God at ako naman ay hindi magaling. Ayon lang po sa kalooban ng Diyos sa ating mga pastor, sa ating Pastor Milper. Ayan, mapagpalang hapon, Pastor, no? Hallelujah. Praise God. Sa oras na ito, mga kapatid, hayaan niyo po na mangusap ang ating Panginoon at alam ko pong kanya-kanya pong bigat ang dala-dala natin. Amen? Ilang kilo ba yung dala mo, Sister Imuhara ko? Pastor Milper, ilang kilo ba yung dala mo? No? Kung mabigat man yung dala ninyo, mabigat din yung dala ko, mga kapatid. Pero, hallelujah, nakakaya pa rin natin, di ba? Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, gaano man kabigat, amen, ang ating mga dinadala, mga kapatid, mayroon po pala tayong dapat na bibigyan nito. Amen, hallelujah. Huwag nating suluhin ba? Hallelujah, yung mga kabigatan na ating naranasan, mga kapatid, amen. Finding rest in Jesus, mga kapatid. Kaya Matthew chapter 11 verse 28, hallelujah, hanggang sa 30, mga kapatid, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest, no, for your soul. And my yoke is easy and my burden is light, mga kapatid. Hallelujah. Dito na po tayo, mga kapatid. Rest is a weapon given to us by God, mga kapatid. Amen. Ano nga ba yung rest? Rest is weapon given to us. Binigyan tayo ng kapahingaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Para magkaroon tayo ng weapon. Amen. Ano pa yung weapon, mga kapatid? Hallelujah. Kung baga panangga, mga kapatid, the enemy hate is because he wants you stressed and occupied. Gusto ng kaaway natin, mga kapatid, amen, na hallelujah, ma-stress tayo, amen, hallelujah, marami tayong dala-dala. Ayaw ng kaaway na isurrender natin ang ating mga kabigatan sa Diyos. Hello, praise God. Kaya Jesus invite to come to me, amen. All you are weary and burden is called to find rest in Him.
Saan lang po tayo makakahanap ng kapahingaan, mga kapatid? Sa ating Panginoon. Kaya sabi niya sa kanyang salita, mga kapatid, nag-i-invite po siya sa atin. Amen? Na kailangan kong mabigat na kapatid, mabigat na ang iyong naramdaman. Amen? Huwag mo na yung pasanin. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya sabi dito, mga kapatid, in the world filled with stress, anxiety, and pressures, but Jesus offers a refuge of peace and rest, mga kapatid. Yan po ang offer ng ating Panginoon. Pero si Satanas, mga kapatid, anong ino-offer niya, mga kapatid? Burden, yan po, mga kapatid, anxiety, stress, pressures, no? But Jesus offers a refuge of peace and rest. Ayan. Kaya dito po tayo, mga kapatid, kumukuha dahil alam po ng Diyos na marami na pong napapagod. Marami na pong mga kapatid na stress. Amen? Hallelujah. Hindi lang po natin sila halata, no? Dahil si Sister Bibi Loves, mga kapatid, masayahin to eh. Amen? Hallelujah. Sister Jasmine, hindi to mahalata na mayroong pinagdaanan dahil tawa lang ng tawa, mga kapatid, no? Murag pa ako na di ito. Okay. Ganun din po si Sister, sino ba to? Sister Jeannie, akyat ka dito, kapatid ko. Ayan. Hallelujah. Hindi ko man alam gaano kabigat ang ating mga pinagdaanan. Pero ito lang po ang masasabi ko, daanan lang po natin. Huwag po nating tambayan. Hallelujah. Kaya what the Lord Jesus meant when He said, "Come to me." Amen? Hallelujah. Ito po, mga kapatid, ay nilagyan po natin ng acronym ang Come to Me. Amen? C-O-M-E-T-O-M-A. Come to me. Hallelujah. Dito po tayo, mga kapatid. No, dahil ang ating topic man is pumaparito ka dito sa akin. Sa Diyos ba? Hallelujah. Lumapit kayo sa akin. Sabi pa ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat pagal at nabibigat ang lubha at kayo'y aking papahingain. Sabi ng Diyos. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at magpapakumbabang puso at masumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong kaluluwa. Amen. Ang Diyos lang po ang ating tunay na kapahingaan. No? Sa mundo nito, maraming offer, mga kapatid. Pero kahit maraming offer, mga kapatid, di pa rin tayo satisfied, di ba? Pero pag ang Diyos pala ay mag-offer, mga kapatid, sure ako, no, na talagang nandoon yung saya, galak sa ating puso habang naglilingkod tayo sa Diyos. No, nahirapan tayo. Sana Sis Angel, no, kahit si Sister Angel, mga kapatid, na bless po ako sa kanyang buhay, no. Wala man siya dito, pero example ko lang po dito sa God is Our Strength. Grabe yun, no. Minsan tumatawag yun sa akin, nag-iyak na, talagang maiyak din po ako, no. Pero sabi ko nga, hallelujah, hindi ka ilagay ni Lord dyan kung hindi mo kaya. Amen? Hallelujah, na ano ko sa kanya na talagang nandoon ang kanyang puso, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Amen? Mabigat po talaga. Kung titingnan mo ang inyong dala, mga kapatid, no, mabigat. For example, sa akin, lalo na't ganitong oras, trabaho talaga, mga kapatid. Kaya minsan, pag ako po talaga ay nag-focus ako doon, hindi na ako pumasok sa mga gawain, no? Kasi nakakahiya naman, ako lang yung naka-Bluetooth nag-headset, yung kasama ko, mga kapatid, hindi sila nag-headset. Tapos kasama ko pa yung amo. Hindi naman bawal, pero minsan ba nirerespeto ko na rin ang amo ko, no. Huwag po tayong kumbaga, nagsaligta kay buutan, di ba ya po maayo, no? Hallelujah. Kaya minsan hindi din po ako makaakyat talaga dito, mga kapatid. Kaya ang ating tema po ngayon, mga kapatid, finding rest in Jesus. Kaya acronym sa Come to Me, mga kapatid, letter C, cast your burden upon me. Sino po ang nagsabi dito, mga kapatid? Ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. And invitation, so important. Di ba? Kung baga, ini-invite ka sa ating Panginoon, mga kapatid, importante. Hallelujah. Kung baga sa ating kung may kasal, mga kapatid, kung hindi tayo na-invite, hindi tayo binigyan ng invitation, nakakahiya, no, puntahan natin. Pero ang Panginoon, mga kapatid, invitation niya para sa lahat. Hindi lang para sa mga magagaling, hindi lang para sa mga taong may
may tinatawag na kaya, mga kapatid. Ang Diyos tumatawag siya sa lahat, no? Na nagpapagal, nabibigatan. Sabi niya dito, "Come to me all you are weary and burdened." Amen? The word weary implies physical or mental exhaustion, and the word burden applies being weak o bugat, down, or nabibigatan ka by responsibilities or trouble. Amen? Ang burden, nabibigatan sa responsibility or sa trouble na ating hinaharap. Amen? Maraming mga kapastoran, maraming mga nakilala ko mga kapatid na naging pastor. Pero hindi nila nagampanan dahil nabibigatan sila. Bihira lang yung mga pastor na kahit nahirapan, mga kapatid, nagpatuloy, no? Pero mayroon po akong pastor na kilala na bumalik sa sanlibutan, na marami naman sana siyang maraming mga ginamit talaga siya sa Diyos, mga kapatid. Pero dahil nga sa mga trouble sa kanyang buhay at hindi siya napaalalahanan, kaya bumalik siya kung saan siya po, mga kapatid. Pero alam ba natin, pag tayo'y nakatanggap na sa Panginoon, tapos babalik tayo, hindi na tayo kakalugdan ng Diyos? Amen? Sabi niya yan sa Hebrew chapter 10, verse 38, mga kapatid. Kaya, sabi dito, mga kapatid, cast your burden upon me. Amen? Ibigay mo sa Diyos ang kabigatan mo. Anong mang trabaho mo, anong mang ministry mo, mga kapatid, ibigay sa Diyos. No? Letter O, overtaking by weariness. When find rest, mga kapatid. An outstanding Jesus offer, mga kapatid. I will give you rest. Sabi pa dito, mga kapatid. No? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagpahinga, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sa ating buhay, bigat naman, overweary naman, mga kapatid. Grabe, overweight na siya ba? Pero may Diyos po tayo na dapat nating tawagin. At dapat natin, mga kapatid, na, Lord, ito na, ibibigay ko na to sa iyo lahat. Kasi minsan ang isang tao, sinusulo natin ang mga kabigatan na naranasan po natin, mga kapatid. Kaya ang Diyos po nag-o-offer sa atin na kung gaano man kabigat yan, ibigay mo yan sa akin. And I will give you rest, mga kapatid. The word rest applies a state of peace. Magkaroon tayo ng peace, tranquility, and refreshment. May refresh ka, mga kapatid. Amen? I-refresh tayo. Hallelujah. Bilang isang mananampalataya, nirefresh tayo sa Diyos kung tayo'y maniniwala sa Kanya, no? Pag tayo'y maniniwala sa Kanya, wala na tayong tinatawag ng kapatid na pag-alinlangan pa lang. Amen? Hallelujah. Sabi niya sa letter A, my yoke is easy. Amen? The kind of lordship designed for our life, mga kapatid. Amen? Hallelujah. For my yoke is easy. The yoke represents submission to Jesus, authority, and guidance. Okay? Hallelujah. Praise God. And then sabi niya dito, mga kapatid, ang yoke, ano po daw? The kind of lordship designed for our life. For my yoke is easy. Sabi niya doon, mga kapatid, na pasanin ninyo ang aking pamatok. Amen? Hallelujah. Magaan lang. Praise God. Magaan lang kung tayo po'y nagmahal talaga. Praise God. Ano po daw yung yoke, mga kapatid? Nag-represent submission to Jesus, authority, and guidance. Amen? Hallelujah. Hindi man mabigat, sumunod tayo sa Diyos. Kung ang puso natin, mahal talaga natin ang Diyos. Amen? Exchange your heavy load for mine. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, the exchange with exciting perks. Kung baga, mga kapatid, take my yoke upon you. Hallelujah. Hallelujah. Kunin ng Panginoon yung inyong kabigatan. Hallelujah. Gaano man kabigat yan, mga kapatid. Hallelujah. May Panginoon tayo na nag-o-offer sa atin na akin na yung kabigatan na yan. Praise God. Diba pag may dala tayo na mabigat, mga kapatid, for example,
Sino po dito ang nagdala ng ito na lang, example ko mga kapatid. Ito literal to na example mga kapatid, pero mayroon tayong makukuha na aral dito. Yung tinatawag na isang sakong bigas. Sino po ditong babae na pwedeng makabuhat niyan? Di ba? Wala. Lalaki po ang magbuhat. O sige, butang na lang natong 25 kilo na bugas mga kapatid. Okay. Nung nakita ako sa amo ko mga kapatid na hindi ko kaya siya buhatin, siya yung nagbuhat. Kaya napasabi ako mga kapatid, napakagaan pala pag ibigay mo. No? Hallelujah. Kasi mahiya ka man ba? Kasi yung amo mo is still talaga yung posisyon niya. Pero alam niyo mga kapatid, nakita ko yung talagang matulungin yung amo ko. Pagbigay ko mga kapatid, nandoon na yung, ay napakasarap pala pag ibigay mo. Kasi sabi mo ba, nakakaya naman nito, amo ko magpasan nito, di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya sa ating Panginoon, nag-o-offer siya na ibigay mo yan sa akin, yung kabigatan na yan. Amen? Kaya sa lahat ng mga gawain, mga kapatid, hallelujah, let go of your heaviness in life and choose Jesus to be your Lord. No? I-choose natin. Piliin natin na, Lord, ito na yung bigat ko, Lord. Amen? Pamilya ko, Lord, mabigat sa akin. Gaano ko sila sinisiran, hindi pa rin sila makikinig. Mabigat yan, kapatid. Kaya sabi nga ni Apostol Paul, hallelujah, si Apostol Paul nagtanim, si Apollos, hallelujah, nagdilig, ang Diyos nagpabunga. Ang sa ating gagawin or ang ating gagawin mga kapatid, huwag tayong magpa-stress sa mundong ito, kundi tanim ka lang ng mabuti mga kapatid. Panginoon na po ang magpapabunga sa lahat. Amen? Hallelujah! Let go of your heaviness in the life and choose Jesus to be your Lord. Amen? Letter T, take learnings from me. Take learnings from me. Hallelujah! Discipline or discipline for a purpose, drive in life. Amen? And learn from me. Hallelujah! Kailangan natin aral natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Learn from me. Amen? Learning from Jesus involves sa surrounding our will to His and following His teaching. Amen? Hallelujah. Learning from Jesus involves surrounding our will to His and following His teaching, mga kapatid. Amen? Ang turo ng Panginoon. Hallelujah. Huwag kayong mabalisa. Dahil ako naman ang mag-provide sa bukas, di ba? Sabi niya sa Matthew, mga kapatid, na, hallelujah, bakit kayo nababalisa sa bukas? Amen? Hallelujah. Maghingi lang kayo na sapat nyo lang ngayon. Praise God. Minsan ang tao, mga kapatid, nababalisa. Baka bukas wala na akong kakainin. Kaya sabi ng Panginoon, hallelujah, seek ye first the kingdom of God. Hallelujah. Unahin mo muna ang Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na ito ay daragdag lang niya sa atin, mga kapatid. Kaya but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you, mga kapatid. Unahin lang daw natin si Lord. Hallelujah. Huwag nating unahin na babalisa tayo. Kaya minsan ang isang tao, mga kapatid, hindi na paalalahanan sa salita ng Diyos, nandun talaga ang kabalisahan. Kaya dito sa letter O, obey my commandments. Obey my commandments. Hallelujah. Verse 30, letter B, acknowledging the authority of Jesus. Amen. Acknowledging the authority of Jesus. And my burden insight. Hallelujah. Sabi niya dito, and my burden is light. Hallelujah. Ang ibibigay ng Diyos sa atin is gaan lang, mga kapatid. Kaya sa ating lahat ngayon, mga kapatid, kung anumang bigat na pinagdaanan mo, may Diyos pala ako. Amen. Hallelujah. Alam naman po natin na may Diyos tayo. Pero marami pa rin mga Kristiyano, mga kapatid, hallelujah, na nakakaramdam ng pagod. Nakakaramdam ng anxiety. Hallelujah. Ang akala natin, mga kapatid, na hindi, parang hindi ko nakikita na kumikilos ang Panginoon. Alam nyo ba, mga kapatid, kumikilos ang Panginoon, hindi man lang nating nakikita, pero naramdaman po natin. Amen? Hallelujah. Iniingatan niya tayo. Kaya sabi, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, dito nga din, obey my commandment, acknowledge the authority of Jesus. Hallelujah. Anong sabi niya? And my burden is light. Hallelujah. Is light lang, mga kapatid. Kaya sabi sa 1 John chapter 5 verse 3, mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos na ating
tuparin ang kanyang mga utos at kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Hello? Hello, church? Hindi pala mabibigat ang utos ng Panginoon. Amen? This is love of God to obey His command. And His command are not burdensome. Hallelujah. Hindi mabigat ang utos ng Diyos kung love natin si Lord. Di ba? Sa mga nagmamahalan, mga kapatid, pag mahal mo talaga yung partner mo, kahit kahit paano pang utos niya, mga kapatid, gagawin nyo talaga, di ba? Gagawin nyo talaga para lang talagang hindi kayo mag-away. Gagawin. Iba naman din ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi ng Panginoon, hallelujah, sapagkat ang offer ng Panginoon, sabi niya, sabi niya dito mga kapatid, it's confirmed that God's commands are not heavy or not so heavy, mga kapatid. Dili, bugat. Hallelujah. Kaya ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Hallelujah. Minsan ang mga asawa maraming utos sa mga bana. Yung mga bana, mga kapatid, makapangalot sa ulo. Hallelujah. Pero gawin ko to para happy. Hallelujah. Pero ang Diyos, mga kapatid, anong sabi niya? Ang offer niya, magaan lang ang kanyang utos sa atin. Kaya mga kapatid, hallelujah, lagi nating tandaan, Sister Jenny, hallelujah, na magaan lang po pag tayo'y sumusunod sa Diyos. Amen. Hallelujah, Sister Bibi Loves. Magaan lang talaga. Alam ko pong nasa likod sa household, sa God is our strength, mayroon tayong Bibi Love, mga kapatid, na nagpray. Amen. Sister Popcorn, saan ba yun yung iba? Kayong lahat, mga kapatid. Amen. Kaya nanatili po tayo hanggang ngayon, mga kapatid. Kasi kung wala po talagang nanalangin dito, amen, iwan ko lang, mga kapatid. Kaya salamat sa taong mga kapatiran natin dito. Okay, hallelujah. Doon na po tayo, mga kapatid, sa ubi command. And then, letter E, my heart is gentle and humble. Ang Diyos, mga kapatid, anong sabi niya? My heart is gentle and humble. Amen. Hallelujah. Verse 29, letter B, the characteristic of Christ, sabi niya ito pong karakter ng ating Panginoon, for I'm gentle and humble in heart. Amen. Ang Diyos po, mga kapatid, ay humble. Nagpapakumbaba siya. Kaya Jesus gentle apply His kindness, compassion, and tenderness, and His humility applies a willingness to serve and lift other up. Hayaan natin na itaas natin ang mga iba. Amen? Hallelujah. Ganun din po ang dapat nating gawin sa ating mga buhay. Hindi po yung natapos natin, naging successful tayo. Amen? Hallelujah. Maging successful tayo. Sabay-sabay tayo, mga kapatid. No? Wag po puro na, naging successful ako, iiwan mo na yung kapatid mo. Maging successful na kayo, mga kapatid, di na kayo makikita sa God is our strength. Minsan, mga nagkaasawa na, mga kapatid, wala na dito sa God is our strength. Naging successful na sila eh. Amen? Marami po dito, mga kapatid, na sa imo, pagdating na sa, kumbaga, nagkaroon na sila ng partner, wala na, hindi na natin nakasama. Maging ako man siguro kung mangyari din. No? Maging successful kasi masarap kasi mamuhay, mga kapatid, na doon ka po sa province, walang internet, yun, nagkawala na, mga kapatid. Kaya yung ibang mga members dito, hindi nyo alam na masaya na pala sila sa buhay nila at naglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya huwag tayong mainggit, huwag tayong mabalisa, bakit wala na tong kapatid ko na ito. Hindi, malayin ninyo. Amen? Naging na sila, leader na sila, mga kapatid. Hallelujah. Marami po dito, no, si Miss Pinlis, talagang na-bless ako sa kanilang mga buhay. Hindi natin alam, mga kapatid, kasi wala naman ding balita. Pero I believe na gamitin din sila sa Panginoon, mga kapatid, sa ibang part. Okay, next, mga kapatid, hallelujah. Dito na po tayo sa tinatawag, mga kapatid, na obey. Tapos na po tayo dito, mga kapatid, dahil ang oras natin no, napakabilis. Hallelujah. Sa letter M na po tayo, mga kapatid. And next, letter A, no? Experience rest for your soul. The result of relying Jesus, ano po daw, ma-experience natin ang rest or kapahingaan sa ating soul, mga kapatid, no? And you will find rest for your soul. Hallelujah. Praise God.
Ganun pala ang i-offer ng Diyos sa atin mga kapatid na ma-experience natin ang kapahingaan kung tayo po mga kapatid ay, hallelujah, ilapit natin sa Kanya. Anuman ang mga kabigatan natin mga kapatid, pag ilapit natin ito sa ating Panginoon, ma-experience natin, hallelujah, ang kapahingaan. Ang tunay na kapahingaan mga kapatid ay hindi dito sa sanlibutan. Hindi lang dito sa mga bagay-bagay mga kapatid na walang tinatawag na walang kwenta. Hallelujah. Nasa Panginoon mga kapatid ang tunay na kapahingaan. Praise God. Ma-refresh tayo. Hallelujah. Kaya not kind of rest we can have from Jesus. Ano nga ito mga kapatid? Next, hallelujah, kanina mga kapatid, acronym ng Come to Me, hallelujah. At ngayon naman mga kapatid, acronym mga kapatid sa rest. Ano nga yung acronym nito? Letter R, A, S, T. Ano yun? Refreshment. Letter R, refreshment for the weary soul. Hallelujah. Nire-refresh tayo sa ating Panginoon, sa ating mga kabigatan mga kapatid. Kung manumang bigat na ating pinagdaanan mga kapatid, na may Diyos tayo, i-refresh pala tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Kaya kung tayo man ngayon ay nabibigatan na, hallelujah, may refreshment, refresh, hallelujah. Sabi niya mga kapatid, hallelujah, sa Acts chapter 3, amen, Acts chapter 3, praise God, verse 9, 19 mga kapatid. Sabi niya dito, hallelujah, okay, basahin po natin. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Hallelujah. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon na giginhawang mula sa harap ng Panginoon. Hallelujah. Ang nakabigat pala sa isang tao mga kapatid dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating paglabag sa batas sa ating Panginoon. Yan po ang reason mga kapatid na mabibigatan tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Dahil ang tunay na naglilingkod sa Diyos mga kapatid, napakasaya kung ikaw talaga ay tunay na lingkod ng Diyos. Hindi mabigat mga kapatid. Pero kung ikaw na natili ka sa kasalanan mga kapatid, hallelujah, tapos nandoon ka sa gawain ng Panginoon, na mabigat talaga yun. Kasi nandoon yung inyong tinatawag mga kapatid na konsensya. Siyempre, ikaw ba naman nakagawa ka ng kasalanan? Siyempre, nagkaroon tayo ng konsensya mga kapatid. Kaya, naglibog ka unsa man jud ko. Asa may unahon ako. Amen? Hallelujah. Kaya sa mga tao, huwag kayong magsurinder anumang mga kabigatan. Hallelujah. Kaya makapag-isip tayo. Itong mga tao na to, minsan ang tao kasi masama mag-isip eh. Pag may huminto na sa paglilingkod sa Diyos, ay siyempre, inuuna kasi niya yung kasalanan niya. Eh, diba? Kaya refreshment, repent, hallelujah, for weary our soul. Dahil ang nakapagpabigat sa isang tao, dahil sa kanyang kasalanan. Kaya wag natin mamuhay sa mga kasalanan, mga kapatid. Amen. Amen. Babasa ko siguro, murago may tao. Sige mga kapatid, padayon ta. Hallelujah. Letter A. End your struggle by finding peace that makes you whole, mga kapatid. Because God can provide understanding for peaceful living. Amen? Hallelujah. Ang Diyos po mga kapatid, sabi niya, because God can provide. Gina-provide na sa Diyos ang ating pangangailangan. Minsan pa kasi ang tao hindi pa talaga tayo nasatisfy. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabi dito mga kapatid sa Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi masayod ng pag-isip. Ay mag-iingat ng inyong puso at ng inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. End your struggle and by finding peace that makes you whole, mga kapatid. Amen? Ang Diyos po ang makapag-satisfy sa atin. Letter is satisfying life. Amen? Satisfying life. Dapat masatisfy na tayo anong mga meron sa atin.
no? Wag na nating hanapin yung wala. Minsan kasi mga kapatid, no? Katulad ngayon, na-bless talaga ako, no? Ipinagmamalaki ko po sa To God be all the glory, ang God's our strength. Ang mga admins dito nga mula pa pagsimula na hanggang ngayon nandito pa talaga. At sa mga kapatiran pang mga bago na talagang nangdoon talaga ang Diyos kumikilos sa bawat isa mga kapatid. Dahil bakit? Isa ako naging part dito at naging part ako dito, iniwan ko man, may pinalit ang Diyos, binalik naman ako niya at nakikita ko talaga na mahalaga tayong lahat sa Diyos. No, mahalaga kayo, no? Ito si Sister Jusel, yung editors natin mga kapatid, magaling tumawit. Pero iwan ko ngayon, baka busy lang talaga, no? Salamat pala sa napakagandang edit, no? Mga picture natin mga kapatid, papagandahin, magiging artista tayo, di ba? Oh, di ba? Magaling 'yan sa pag ano. Hindi 'yan mula pagsimula ng God is our strength. Siya po yung editress natin dito mga kapatid. Kaya magaling 'yan mag-edit mga kapatid. Yung picture ni Pastor Milper mga kapatid, para si Pastor doon ang gwapo man si Pastor dito. Gi-edit yun na kayo no. O bitaw, una nga bisag unsa man kabugat ya. Una nga nindot kayo ning maghayo sa ta. Napakaganda po mga kapatid ng doon yung pagkakaisa natin. Amen? Kaya salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Kaya satisfy life. Nandoon yung satisfy life mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya sabi nga sa John 10:10, that no one can steal your satisfaction. Walay makapatay sa imong pagkasatisfy. Amen? The thief comes only to steal and kill and destroy. But I have come that thee may have life and have it to the full. Diba? Ang Diyos pumaparito para dili ta patayon mga kapatid sa atong relasyon sa Diyos. Bakit kaya nang baba ng mga tao diri mga so naka-YouTube pa naman tayo ha? Sige, baba lang kayo mga kapatid, baka nawala yung signal ninyo diyan. Ayan, welcome po Brother Sam Milby. Sam Milby from China. Ayan, from China ito si Brother Sam. Okay mga kapatid, sunod po. Hallelujah. Letter T, totally of well-being. Sabi dito, blessed of being, mga kapatid. My God Himself, the God of peace, sanctify you through and through your whole spirit. Basahin nga natin mga kapatid. 1 Thessalonica chapter 5, verse 23. Ang sabi niya dito mga kapatid, at pagkabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pala ang peace na binigay ang ino-offer ng ating Panginoon mga kapatid, mayroon tayong kabanalan. Hindi na tayo namumuhay ayon sa kasalanan mga kapatid. Ingatan nating buo na walang kapintasan dahil sa pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang po natin ingatan ngayon lang kasi nasa mood tayo. Amen? Sa mga nagbabago na dyan, mga kapatid, tuloy-tuloy na ang pagbabago natin. Amen? Hallelujah. Kaya sabi na nga sa ating conclusion, Jesus' invitation to find rest in Him. Sabi niya doon mga kapatid, call to surrender our burdens and our will to His authority when we come to Him, mga kapatid. We can experience a deep and lasting rest that refreshing our soul, mga kapatid. Tayong nandito, mga kapatid, ilan lang tayo dito, mga kapatid. Magsimula ang God is our strength. Minsan apat na yata, mga kapatid, no? Pero unti-unti pong magdala ng Diyos ng mga tao. Kagaya ngayon, mga kapatid, no? Kaya, finding rest in Jesus, mga kapatid. Wala tayong dapat ah, pagsisihan kung ang ating Panginoon ang ating hahanapin. Dahil nasa Panginoon ang tunay na kapahingaan. Amen? Hallelujah.
reminding us to find rest. Sabi niya mga kapatid, number 1, God promised us His rest. Saan mo mababasa? Hebrew chapter 4, verse 9 to 10. Number 2, God take away our burdens so we can rest. Ang Diyos ang magkuha sa imong kabukaton and we can rest. Amen? Number 3, God say, we shall run and not grow weary. Sabi niya sa Isaiah 40:28-31, mga kapatid. Hallelujah. Na magbago po ang ating buhay. Kung baga mga kapatid, hallelujah, katulad tayo sa agila, may awit na, tulad ng agila tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay ay sisigla. Amen? Hallelujah. Katulad tayo sa isang agila mga kapatid na habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Amen? Hindi tayo yung mas lalong nanghihina. Amen? Hallelujah. Habang tumatagal, mas lalong nanghihina. Hindi po tayo ganun. Amen? Hallelujah. Kaya number 4, application mga kapatid. God told His disciple to rest. Diba? Kahit ang mga disciple, sinasabihan ng Panginoon na magpahinga kayo. Mark 6:31. Kayo na din ang babasa. And then, God rest during a storm. Diba? Kahit may bagyo mga kapatid, nakatulog si Lord doon sa bagyo. Matthew 8:23-26. And we should rest as God rest after creation. Diba ang Diyos nung nagawa na ng Panginoon lahat mga kapatid, nagpahinga po siya. Kaya ganun po din tayo, no? Ipahinga natin sa presensya ng Diyos. And we walk in what God has for us. We find rest for our soul. Jeremiah chapter 6 verse 16 mga kapatid. Pag tayo'y lumalakad ayon sa purpose ng ating Diyos, magkaroon po tayo ng kapahingaan sa ating puso, kaluluwa mga kapatid. No? Number 8, no need to worry. Rest in God's peace. No need to worry. No? Lahat po tayo, may kanya-kanyang worry tayo eh. Yung mga single, nag-worry, baka maging matanda na ako, wala na akong, hindi na ako makapag-asawa. Yung mga nag-asawa naman, nag-worry, baka meron yung iba yung asawa ko. Yung may jowa naman, mga kapatid, puro worry. Nag-worry pa rin, baka niloko niya ako. Di ba, Pastor CR? No? Huwag na lang magjowa kung puro na lang wala nang peace. Katulad ni Sister Bibi Loves, mula pa simula talaga mga kapatid. No, sila talaga ng iyang asawa. Sino ba yung pangalan doon? Gilbert. No? Hindi sila nag-alala. Pero kung may jowa kayo mga kapatid na puro na lang baka niloko niya ako. Ay, walang peace. Ay, hiwalay kayo eh. Naghanap nga ako ng partner para may katuwang ako tapos sakit sa ulo yung ibibigay mo. Di ba? Hallelujah. Iwanan nyo yan. Di ba, Sister Imuhara ko? Sakit-sakit mo sa inyong kinabuhi. Di ba? Dahil ang offer ng Panginoon, hallelujah, no need to worry. Rest in God's peace. Hallelujah. Hallelujah. Sino dito may jowa mga kapatid na hindi mo matawagan ng isang araw mga kapatid, nag-overthink na. Yan sabi na doon, buti si brother mo kasi hindi talaga to nag-overthink si brother mo, no? Maniwala na talaga ako ng forever brother mo pag makasal kayo, ha? Kaya magpakasal talaga kayo kasi sabi nila wala dong forever dito sa imo eh. Pero kung makasal kayo, dapat invite talaga kaming God sa South Trend. Kasali talaga ako kasi sabi pa nga nila, Sister Jenny, ikaw lang naman na iba dyan sa God is our strength. Sabi ko, hindi, sila iba para sa akin. Kasama ko sila, mahal ko sila. Sabi ko sa kanila, ganun mga kapatid. Dahil, hindi naman ang Diyos pumipili, mahal ko din ang gawain ni Lord. Amen? Hallelujah. Invite nyo rin kami kung sino man dito magkatuluyan, di ba? Sister Imuhara ko, naanabay Imuhara ko. Ayan. Amen. Hallelujah. Kung inyong partner mga igsoon, mga kapatid ko, kung nakapagsakit sa inyong ulo, bulagi. Sister Jenny, kung nakapagpuan ka, grabe naman ka. Uy, mas musapmot, magkasakit akong ulo. Ani, uy, ha? Bitaw, praise God. Promise mga kapatid. Naman siguro yung mga single diri ba kanangita pag mga forever niya nagkauyab na sila mga igsoon.
Sorry sa tagamay na lang atong oras. Ay, nagsige ra mag-overthink, wala na itarong tulog, na stress, may pay walay uyab kay hamis pagay tagkutis. Alam niyo ba mga kapatid, napakasarap ng single. Bakit? Maaga kang matulog, wala kang kausap. Sister Jenny, murag imo naman jud kong giigo ani oy. Wala man, agi ra gud ko sa tunga ba? Agi lang ko sa tunga no. Lalo nagmaka-partner ka mga kapatid nga bantayan ka pati pagtrabaho nimo. Kay kaingon kag nganong ning sulod pa man ko ani ay. Walay peace ha. Bakit napunta tayo Sister Jenny? Siyempre, sabi ng Panginoon, no need to worry. Rest in God's peace mga kapatid. Kung meron kang karelasyon nga wala kay peace, bulagi oy. Dag naay Ginoo nga naghatag, nag-offer sa ato ag peace mga kapatid. Amen. Ngano man isaliksik man nimo imong kinabuhi dira nga precious man kang gamit gibuhat sa Ginoo. Nganong musulod man kag relasyon nga gubot pa sa lukot, may panglukot na ma-arrange pa nimo. Amen. Hallelujah, mo nay tinuod ng igsoon. Wali nga walay pag-atik-atik. Pulong sa Ginoo. Amen. No need to worry. Wala mo yung mga partner. Ayaw mo pag-worry. Rest in God's face, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Number 9, rest in the fact that God has already win. Amen. Ang Diyos, matagal nang nanalo ang Diyos, 2,000 years, mga kapatid. Dinaig na ng Panginoon ang sanlibutan na ito. Wala tayong ibang dapat ikakatakot, ikaka-worry sa ating mga sarili. Na minsan na wala na tayo, hindi na tayo nakakadalo dahil lang sa inyong partner dyan. Amen? Hindi na ka dun malo dito kasi nagtatampo, nag-away pala kayo, pero talagang believe ako kay brother mo, mga kapatid. Kahit nagtatampo-tampuhan yan sila, mga kapatid, no? Hindi man natin alam, pero meron naman talagang ganon. Pero dumalo pa rin. Amen? Dumalo pa rin, mga kapatid. Yun ang gusto ko sa isang relasyon. Hindi damay yung gawain. Alam nyo ba yung kabilang gawain dati? Pag nag-awa yun, damay yung mga admin, mga kapatid. Sabi ko, ano ba tawag dito? Gulong-gulo doon, mga kapatid, no? Mayroon pang mga screenshot doon, nagmumura na. Sabi ko, hindi to magtagal. Pero pag ganito, naipis, mga kapatid. Katulad ni brother mo. May peace ba? Amen. Okay, sabi dito sa John 16 verse 33, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo ay magkaroon sa akin ng kapayapaan. Amen. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Akin dinaig ang sanlibutang ito. Amen. Amen mga kapatid. God has already win mga kapatid. Dinaig na ng Panginoon ang sanlibutan na ito. Wala na tayong dapat ikakatakot. Sa mga single mom, sa mga single dad dyan, huwag na kayong matakot. May binibigay ang Diyos sa inyo. Kung hindi siya para sa iyo, baka para kayo sa akin. Joke lang. Baka para kayo sa akin, di ba? Joke lang yun mga kapatid. Brother RG, tumatawa si Sister Dabs dyan. Ayan, mga kapatid. Kaya huwag kayong mag-worry. Sa mga single dyan, stress na sila sa kanilang maging partner sa buhay. Ako, mga kapatid, Lord, gusto ko ito, Lord. Pero let your will be done. Ganun. Last, mga kapatid, application tayo number 10. God gives you rest on every side. Hello, mga kapatid. Every side. Dingi ka sa wala, ang Diyos naghatag kanimo pahingaan. Dingi ka sa tuo, ang Diyos napag-check pahingaan. Labo na sa tubangan ka mo. Atras ka ang Diyos, nagsipti niyo. Praise God. Pero alam niyo mga kapatid, ang taong walang kapahingaan, walang tunay na relasyon sa Diyos. Amen? Walang tunay na relasyon sa Diyos. Dahil ang tunay na may relasyon sa Diyos, kasayahan ang nasa puso. Kontento siya kung ano ang meron sa kanya. Wala kang maririnig sa kanyang sumbat.
Amen? Kahit siya na lang isa ang gumagawa, mga kapatid, dahil ginagawa niya para sa Panginoon. Kaya salamat ako dito sa God is our strength, mga kapatid, na umabot po tayo ng 34 years or years ba yun? Mansari pala, mga kapatid. Kagalakan po sa ating Panginoon. Kung masaya man tayo, mas lalong masaya ang ating Panginoon. Dahil ang gawain na ito, mga kapatid, ay para po ito sa ating lahat. Amen? Sino man ang nabibigatan ngayon dito, praise God, lumapit tayo sa Diyos, mga kapatid. Anumang mga stress ninyo sa buhay ninyo, mga kapatid, may Diyos tayo. Lagi nating tandaan, hallelujah, hindi ka nagtagal ng ganito kung hindi ka ginagabayan ng Diyos. Lagi ninyong tandaan, mga kapatid, na hindi tayo umabot ng 34 years or 34 months, hallelujah, kung wala ang Diyos, kung hindi kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. At lagi nating tandaan, mga kapatid, hindi aksidente ang Diyos na naglagay sa inyo dito, mga kapatid. Amen? Lift up your hands sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos natin ay nag-invite sa ating lahat. Kung anumang bigat mo na naranasan mo sa buhay mo, kapatid, may Diyos finding rest in Jesus, mga kapatid. Hindi kanino man, hindi sa tao lamang, mga kapatid. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin, hallelujah, ng kapahingaan, mga kapatid. Lagi nating tandaan, ang Diyos hindi nagkakamali sa iyong pagpili. Hindi ka rin nagkakamali na naglingkod ka sa Diyos. Yes, mayroon tayong kabigatan. Yes, mayroon tayong kapanghihina, mga kapatid. Pero ang Diyos nag-offer sa atin, napapahingain ko kayo. Ang Diyos nag-offer sa kanyang invitation na lumapit kayo sa akin. Kaano man kabigat ang inyong napinagdaanan, hallelujah, lumapit kayo sa akin dahil papahingain ko kayo. Sabi ng Panginoon, hallelujah. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, magsiparito kayo, kayong lahat. Lahat tayo, mga kapatid, in-invite niya tayo, mga kapatid, hallelujah, hallelujah, na nagpagal at nagbibigat ang lubha at kayong aking papahingain. Hallelujah. Pasanin ninyo ang aking pumato at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at magpakumbabang puso at masumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pumato at magaan ang aking pamaso. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Gaano man struggle sa buhay mo ngayon, hallelujah, nasa Diyos ang tunay na kapahingaan, mga kapatid. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah sa invitation mo sa araw na ito, Panginoon, na nasa iyo lamang talaga, Lord, ang kapahingaan, O God. Salamat, Lord, sa isang paalala mo sa amin na minsan, Lord, sumusuko kami. Nabibigatan kami. Minsan, Lord, hallelujah, gusto namin mo give up, O Lord God, sa aming paglilingkod sa iyo. But salamat, Panginoon, sa inyong mga salita sa araw na ito, Lord God, na nagpapaalala po sa amin, O Lord God. Hallelujah, na kailangan namin, Lord. Refresh namin, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah, sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, O Lord God. Hallelujah. Dahil sabi mo, end our struggle, O Lord God, kung makuha namin yung peace na mula sa iyo, O Lord God. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang BR na to, lalo na 34 years na mansari, O Lord God. Lord, nawa, marami pang mga mansari na darating, O Lord God, sa BR na ito, Lord God. Patuloy mong i-bless ang mga kapatiran ko, Lord God. Lalo na sa mga kapatiran ko, Lord, na hindi na po nakapasok dito. Blessing upon blessing, Lord God, ang inyong ipagkaloob sa kanila. Ingatan mo, Lord, ang mga kapatiran kong mga OFW, Lord Jesus. Lalo na sa kanilang mga kabigatan sa oras na ito, Lord. Sa lahat, Lord God, naguguluhan sa kanilang mga sa kanilang buhay, Panginoon. Sa mga pamilya, Lord God. Sa kanilang mga partner sa buhay, Panginoon. Na hindi po nagkaunawaan in the name of Jesus. Hallelujah. Magkaroon po sila, Lord, ng peace sa oras na ito, Panginoon. Dalaygon ka sa walay katapusan, O Lord God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito. Muli, Panginoon. Salamat
sa kalakasan, lalo na sa buhay ko, Lord God, na ginagamit mo, Panginoon, sa pag-share sa inyong mga salita dito po sa God is our strength, Lord God. Ang hiling po namin, Lord, na hindi lang po ngayon, Panginoon, maging hanggang sa inyong pagbabalik, O Lord God. Kalakasang espiritual ang baunin namin, Lord, sa buong month, O Lord God, ng hallelujah, month na naman, Lord, sa susunod na mansari, hanggang sa yearly anniversary, Lord God, nawa, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, at palakasin mo kaming lahat. Salamat sa buhay ng aming resident pastor, Milper Awitanon. Patuloy mo din siyang i-bless, Lord. Patuloy mo din po, Lord, siya, Lord, na bigyan ng kalakasang espiritual, maging man sa kanyang ministry na ipinagkaloob mo, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Sa lahat ng mga admin, Sister Angel, Brother Mo, Sister Popcorn, Sister Jasmine, Sister Bibi Love, O Lord God, Sister Juliet, hallelujah, Sister Lynn, Sister Bonsai, Brother Moody, Sister Lucille, Sister Dubs, Miss Jeannie, Miley, Girl Lord, Sister Cruz, Brother Sam, Sister Isla, Sister Rose, Sister Mai, Sister Boynapi, Pastor GR, at kay Sis Adeline, Lord. Lord, patuloy po namin na inilapit ang aming kapatid na ito. Hallelujah, na patuloy po kami, Lord, na magpagamit sa iyong hubasan. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito. Sa iyo namin itinataas ang gawain nito at bakuran mo ang aming naririnig, Lord, na hindi po ito nakawin sa kaaway. Maraming salamat, Lord, sa katagumpayan sa gawain. I-bless mo rin, Lord, ang aking amo at salamat sa pagkakataon, Panginoon, na hinito mo po ang kanyang puso at binigyan ako ng pagkakataon na makapag-share, Lord. Salamat sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito. In Jesus' name, we pray. Amen and amen.